Kundi pa, ayun, may nag-send sa akin na nag-send. Ito. Send na. Ang topic po ay ewan ko po. Hindi po balitaw yung bayag dyan. May butas to eh. Kung lumitaw man pa, huwag nyo na pong tignan na. Baka ma-distract. Meron nag-send po sa akin, Bible verse. Isaiah 66:2. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot, sa utos ko'y sumusunod. Sinend po sa akin. Quotes. Ay, quotes. Hindi pala quotes to na. Bible verse na ewan ko kung anong version ng Biblia. Kasi po marami pong version ng Biblia, di po ba? Kasi babasahin po natin sa ibang Biblia yan na version. Kahit Tagalog, maraming version yan. Maraming version na Biblia na Tagalog. Di po ba? Kung babasahin natin sa ibang version, may time na iba ang naintindihan natin. Iba ang pagkaintindi. So, pinag-uusapan po sa Biblia. Diba? Ang pagkaintindi ko po kasi sa word na Biblia, magmahalan tayo. So, yun po yung pagkaintindi ko. Ngayon, ang naintindihan ko po sa iba, o possible karamihan, kapag pinag-uusapan ng Biblia, nag-aaway sila. Yung iba nagmamataas sa kapwa. Kung mali man po yung naintindihan ko sa mga nasaksihan ko at patuloy kong nasasaksihan, okay po. Yung sa tingin mo ay mali. So, ang naintindihan ko po doon, hindi po ba iba-ibang pagkaintindi. And then, meron po akong naintindihan sa mga nasaksihan ko na parang sinasabing God is good sometimes. Kasi kung all the time po, papasok po talaga yung word na sinasabi nilang ang Diyos ay mapagpatawad. Ibig sabihin mapagpatawad, anumang ginawa mo, mahal ka pa rin. Mapagpatawad, hindi ka dadalhin sa impyerno. Yun yung pagkaintindi ko sa word na mapagpatawad. Ang Diyos. Kaya lang marami ang naglagay ng pagkaintindi na pag ginawa mo ganyan, sa impyerno ka. Na pag hindi ka sa relihiyon namin, sa impyerno ka. Dami kong pagkaintinding nasaksihan na ganon. Naulit ko po, kung sa pagkaintindi mo, mali ang pagkaintindi ko, okay lang po. Dito, ang sinasabi, dito sa Bible verse na sinasabi, ang Diyos daw ang nagsasabi. No po. Maglagay po tayo ng pagkaintindi. Example lang po, no? Kung ikaw sa pagkaintindi mo, ang Diyos mo ang nagsasabi nito. Okay po. Ngayon, maglagay tayo ng pagkaintindi. Example lang po. Let's say, for example, ang demonyo ang nagsasalita nito. Ang demonyo ang nagsasabi. Basahin ko po, no? Sample lang po, no? Na ang demonyo ang nagsasabi nito. Kasi translation na yun, eh. Di po ba? So, pwede tayo kung sino man nag-translate niyan, naglagay siya ng sarili niyang pagkaintindi. Kung ano ang naintindihan niya sa nabasa niya. Maglagay tayo ng pagkaintindi. Example,
For example, inuulit ko. For example, demonyo ang nagsasabi nito. Basahin ko po. Isaiah 66:2. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Utos po ba ng Diyos mo na magmataas ka sa mga kapwa mo na hindi mo kaparehas paniniwala? Utos po ba ng Diyos mo na okay lang makipag-away ka sa mga kapwa mong hindi mo kaparehas paniniwala? Yun po ba ang utos ng Diyos mo? Ano pong pagkakilala mo sa demonyo? Sino ang demonyong sinasabi mo? Let's say for example, si Lucifer na sinasabi mo. Di po ba sabi mo, nainggit siya sa Diyos? Gusto niya, siya ang Diyos. Basahin po natin ulit yung example natin na lagay natin pagkaintinding ang demonyo ang nagsasabi nito. Basahin ko po ulit. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Nagmamataas ang demonyo, no? Nagpapanggap siya. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sabi ng demonyo, sige, mag-away kayo. Okay yan. Pare-parehas kayong Panginoon. Pare-parehas kayong may Panginoon. Yung Panginoon nyo, iisa lang hata. Okay lang mag-away kayo. Sabi ng demonyo. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Kung ikay magpakumbaba sa demonyo, sige, magmataas ka sa mga kapwa. Yun yung pagpapakumbaba sa demonyo. Sa Diyos mong demonyo. Magsisi ka. Kung hindi mo nauto ang kapwa mo, magsisi ka. Utuin mo siya para magmataas din siya tulad mo, kanang Diyos mo. Utuin mo siya para makipag-away din siya gamit ang Biblia, sabi ng Diyos mo. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Anong utos ng Diyos mo? Magmataas po ba? Makipag-away sa mga hindi kaparehas paniniwala. Naglagay po tayo ng ibang pagkaintindi doon sa binasa natin. Kalapastanganan kamo po. Yung pagkaintinding pinasok natin. Sabi mo po, since ang Biblia, ang sinasabi mong ito ang sabi ng Biblia. Ang Diyos ang nagsasabi nito. Naglagay lang tayo ng pagkaintinding. For example lang po, na ang demonyo ang nagsasabi niya. So ano pong akma? Yung pagkaintindi niyo po ba? O yung example lang po yung sinabi natin kanina? Ano po ang akma? Nagtatanong lang po ako. Wala akong kiniklaim. Tanggap kong tao rin ako tulad mo na may pagkakamali rin. So kung sa pagkaintindi mo po, mali ang pagkaintindi ko. Okay lang po, no? Hindi natin kailangan mag-away dahil sa tarantadong karunungan. Pinag-aaway tayo ng karunungan.
mga kapwa ko. Lalo na kantoro malaking porsyento ang naintindihan mo kuno, mga alam mo sa Biblia, mas lalong malaking porsyento nagmamataas ka sa mga kapwa. Hindi po ba? Kung hindi naman po, okay po. Patawad po sa tono kong pangit. Patawad po, meron din akong tonong pangit na tulad mo. Kapwa ako. Sabihin mo kalapastanganan, kahit na example lang ang ginawa natin yun. Kalapastanganan sa Diyos kamo. Hindi ba maituturing na kalapastanganan sa Diyos ang mag-away kayo gamit ang Biblia? Sinong tunay na lapastangan? Example lang yun sa akin. Nalinagay natin pagkaintinding, for example, ang demonyo nagsasabi nito. Pero karamihan sa inyo, nagkiklaim, ginagawang conclusion ang tinanggap na pagkaintindi. Inuulit ko, dito naglagay lang tayo ng example. Hindi ko kine-claim, hindi ko sinasabing yun mismo ang ibig sabihin ng binabasa. Pero karamihan sa mga tao, nagkiklaim. Ganito yan, ganito yan, ganito yan. Inuulit ko, ako po naglagay lang ng example na pagkaintindi. Kaya hindi pwedeng sabihin sa akin, nakalapastanganan sa Diyos. Ang nagbigay lang ako ng example. Pero karamihan sa inyo, nagka-claim na yun yung conclusion na ang Diyos ang nagsasabi nito. Di po ba? Ako hindi ko kiniklaim, hindi ko sinabing yun yung 100% na ang demonyo nagsasabi. Naglagay lang tayo ng pagkaintindi. Na what if ang demonyo nagsasabi niyan? Akma kaya? Natakpan yung yung bayag. Makita yun. Baka ma-distract pa rin. Merong yan. Sino kasi? Panty lang yata yung lumitaw eh. Nakalimutan nga nila eh. Ang daming nakapanting na nakabidyo eh, di ba? Tapos siguro nakasuot na maayos. Tapos yung panty nakita. Pre, punta ka sa beach kung gusto mong makakita ng panty. Hindi ko makita yung mali doon. Pre, bayag ko. Ba't ka din ko na lang cut dito, no? Pusit ako, no? Natamad pa eh, no? Bagus, lalagyan pa ng music yan. Lalagyan ko music yan pagkatapos. Tapos lalagyan ko konting video effect Pero ayaw ko kasi mag-cut eh. Pero di ba yung bang usapin yun, i-cut mo yung video hanggang dito. Para baka lumitaw yung bayag doon. Hindi. Alam ko meron akong topic na masarap pero sa yung kanina hindi ko nasarapan. Mahirap. Mahirap siya. Sa mga taliwas man po na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. Please, wag po tayo away. Wag po tayong magpatalo sa karunungan. Pinag-aaway tayo ng karunungan. Ako po, inahayag ko lang po kung anong nasasaksihan ko. Pero sa kabila ng sinasabi ko, sinasalita ng bibig ko, inahayag ko kung anong nasasaksihan ko. Kung sa pagkaintindi mo po, mali
ang pagkaintindi ko. Please, okay lang po. Huwag tayo away. Lalo na kung pinag-uusapan ng Biblia. Inuulit ko po, sumasaksi ako, hindi ako nakikipag-away. Inahayag lang kung ano nasasaksihan. Kasi marami ka pwedeng ipasok na pagkaintindi. So yung kanina po, naglagay lang tayo ng isang pagkaintindi na what if ang demonyo ang nagsasalita niya. Inuulit ko po, hindi mo pwedeng sabihin kalapastanganan sa Diyos. Ang nagbigay lang ako ng example eh. Sample lang po yun. Hindi po ako nagbibigay sa inyo ng paniniwala. Mas malaking porsyentong kalapastanganan sa Diyos ang mag-away gamit ang Biblia. Di po ba? Kasi pagkaintindi mo po, hindi. Okay. Pagkaintindi mo po yun. Pero sana itanggalin sa pagkaintindi na kailangan natin mag-away tayong mga tao. Huwag magpalamon sa karunungan, pinag-aaway tayo ng karunungan. Paulit-ulit na lang, Lord. Di ba may topic, ano? Teka, tingnan ko baka yung ibang quotes niya. Hindi ko makapasok. Wait. Pasok ako sa pakiramdam nyo, hindi sa utak, Lord, yun, nahirapan ako lalo. Abnormal kasi oras ka na. Bagkus, hindi nyo pa diretso napapanood. Ay, napapanood pa rin. Ang gulo! Nakakalungkot po. Yung katotohanan ng nag-aaway mga kapwa natin gamit ang Biblia. Sobrang nakakalungkot po. At ilang beses kong inulit na sino nagsabi sa inyo na gamitin nyo ang Biblia para kayo mag-away-away. Kung sasabihin nyo ang Panginoon nyo, karamihan sa inyo parehas pong Panginoon, di po ba? Yung ba sabi ng Panginoon nyo, mag-away kayo gamit ang Biblia? Yung po ba? So, ang dami dahilan pumapasok ko. Hindi matanggap ang katotohanan. Parang ako. Ang hirap tanggapin. Ang hirap na alitan ng mga kapwa gamit ang Biblia. Parang nasa pelikula na. Parang nakikipaglaro na dapat marami kang kakampi. Para ikay manalo, dapat sirain mo yung kapwa mo. Saktan mo yung kapwa mo para manalo ka. Yun yung panalo ka mo. Kung hindi ka naman nakikipaglaro, sana po. At sana wag nang mag-artistahan po. Ano po ibig ko sabihin? Sige, pag-usapan po natin. Paano po ba mga artista sa TV, sa pelikula? Dapat daw magaling manakit ang bida kaysa sa kontrabida. Paulit-ulit ang topic na to. Ibig sabihin, dito ako, pag paulit-ulit, yung isang paulit-ulit na sinasabi ng bibig ko, ibig sabihin, gigil na gigil. Sa karunungan na yon. Sa merong ganong pagkaintindi. Dapat daw magaling manakit ang bida. Exciting yan, no? Sarap pa ng pagkarandam nyo pag nananakit ang bida. Di po ba?
Mali po ba? Naintindihan ko. Kaya sinabi ko pong wala tayo sa pelikula. Kaya sinabi kong yung iba o karamihan, nag-aarti-artistahan. Ang ibig ko po sabihin doon, yung mga kapwa na tinatanggap na pagkaintindi ay ang manakit ng kapwa. Dapat daw magaling siyang manakit. Bida siya eh. Di po ba ganun sa pelikula? Please, wag na po sanang mag-arti-artistahan. Kahit yung mga artista po, meron silang sariling buhay. Totoong buhay. Iba po yung profession nila. No? Ang pag-aartista nila, iba po yun sa totoong buhay nila. Trabaho po nila yun. Please, huwag mag-arti-artista. Na dapat magaling ka manakit kaysa sa kalaban mo. Huwag magpanggap na artista. Pag nasa totoong buhay ka. Oo, sinasabihan ko rin yung mga artista na sa totoong buhay wala na kayo mismo sa profession nyo. Hindi na kayo gumagawa ng pelikula na kailangan magaling ka manakit, ikaw na bida. Bakit meron ako naramdaman kaninang masarap, masarap. Nawala siya ako. Kaya gusto ko sana pag-isip ko mismo, mag-record na ako. Nga lang, siyempre mag-aaral yung mga bata. Sa schooling, di po ba may batas? Yun lang po masasabi ko. Kasi parang merong hindi sumusunod. Karamihan kasi sa batas ng tao, tama talaga eh. Karamihan. Ang problema lang, kapag tinranslate sa ibang Kaya nga sabi nila, kung magaling ang attorney mo, malaking porsyentong mapanalo ka. Depende sa attorney. Depende sa talino ng attorney mo. Kung matalino siya, magaling siyang maglagay ng pagkaintindi na ganyan. Opo, para yung mga matataas ang karunungan puno sa Biblia. Maraming dahilan. Oo, please, huwag magpanggap na hindi tao. Di po ba, ang tao nagkakamali din. So please, tignan mo po ang pagkaintindi mo. Baka meron kang paniniwala na may mali. Kasi kung sabihin mo po, walang mali sa paniniwala mo, kiniklaim mo, ina-accept mo, inahayag mo, na isa ka sa bulaan. Kung sabihin mong walang mali sa paniniwala mo. Masarap pa naman ng topic, alam kong mangyayari yun. Bakit hindi nasabi lahat? Nakakagulo na sa no? Ganda nito. Pinili ako ni kuya ko dito. Tapos, nung naubos ko, bumili na lang ako. Yung anong tawag to? Yung laman niya. Tapos, nire-refill ko. Ako ganito. Kasi wala nang nagtitindang nicotine.
Kaya itilim na ano ko, Saltnik 50 mg. Yung premium neck kasi, yung hindi Saltnik, mas mataas daw yung, kasi 24 mg lang dun eh. So mas mataas. Kasi yung premium neck mas malakas kung tutuusin kesa sa Saltnik. Pero kung albawa 24 mg sa premium nicotine, sa Saltnik 24 mg din, mas matindi yung throat hit ng premium kesa sa Saltnik. So 24 mg yung premium na pinakamataas nila nicotine, juice na may nicotine. And then 50 mg sa Saltnik. So kung i-convert mo yung 50 mg Saltnik papunta sa premium nicotine, possible mga 30 to 32 mg yung throat hit niya. So ang kwenta doon, mas malakas sa nicotine. Kasi gusto ko malakas nicotine. Mas malakas yung nicotine ng 50 mg na Saltnik. Inuulit ko po. 50 mg na Saltnik versus 50 mg na premium nicotine, mas malakas yung premium. Kung parehas yung number. Pero kinuwenta natin na 24 mg pinakamataas nila doon na premium nicotine, ito, at tapos yung pinakamataas nilang Saltnik naman is 50 mg. So base sa kwenta, hindi lang sa number yung ano doon, na hindi sila kasi parehas number eh. So kung conversion as mga 30 to 32 mg na premium yung epekto sa throat hit ng 50 mg na Saltnik. Pang pinaluwanag ko. Napunta tayo sa vape. Sa vape po, meron nagsasabi na ilang minuto na, 27 minutes. Masama yan eh, hindi tama yan. Nabalitaan mo po? Apa? Nauto ka ng balitang yon. Ngayon kiniklaim mo na yun yung konklusyon. Apo? Uto-uto ka po, no? Hindi pa? Hindi porket nagbe-vape ako, pinagtatanggol ko. Hindi po ako nagkikipaglaro. Wala akong pakialam sa word na pagtatanggol. Wala akong pakialam sa word na kakampi at kalaban pagdating sa ganyang sitwasyon. Kahit nga yung mga mahal ko pa rin eh. Kahit hindi na ako nag-drugs, kahit hindi na ako manginginom, kahit hindi na ako nagbabarkada, mahal ko pa rin sila. At hindi ko sila iniinsulto. Ang inahayag ko halos pagdating sa ganon ay kung ano ang pwedeng gawin para maiwasan mo yan. Yun yung pang-insulto sa karunungan. Sabihin mo yung fix sa kapwa mo. Hindi mo kailangan insultuhin ng kapwa. Ang iniinsulto ang karunungan. Kaya kung ikaw natatamaan ang karunungan mo paminsan-minsan sa sinasabi ng bibig ko, patawad po. Naway wag mong pagtanggol ang karunungan. Kaya lagi ko sinasabi, kung taluwas man po ang pagkaintindi mo sa mga sinabi ng bibig ko, please, okay lang po, wag tayo away. Hindi ako naparito para panawalaan. Kung sa pagkaintindi mo, mali ang sinasabi ko, okay po. Kung sabihin mong mali ang magmahal. Kung sabihin mong, ang pagkaintindi ko po kasi gusto nyo, lahat tayo gusto natin katotohanan. Tama man yan, mali man yan. Ang problema, kung talagang gusto mo ang katotohanan, bakit pag merong nabibigkas na katotohanan na mali ang ganyang sentence mo, pinipilit mo pa rin na ang mali ay ang katotohanan. Ano pong katotohanan?
sa katanungan na to, nabuo po ba ang Biblia para mag-away-away ang mga tao? Oo, hindi. Wala po munang excuses. Wala po munang dahi-dahilan. At sino nagsabi sa inyo na gamitin niyo ang Biblia para kayo mag-away-away? Inuulit ko po, hindi i-judge ang tao base sa pagkaintinding tao. Kaya anumang ginawa mo, ginagawa mo at gagawin mo, pwede kang ligtas. Nagsisimba ka man o hindi, pwede kang ligtas. Anumang ginawa mo, pwede kang ligtas. Hindi i-judge kasi ang tao base sa pagkaintinding tao. Walang kasalanan ng tao. Ang kasalanan na yung karunungan. Meron lang tayong pagkakamali bilang tao. Pagkakamali. Maglagay ka ng example sa word na pagkakamali. Kahit yung mga sinasabi niyong kasalanan ng ganyan-ganyan, ituring yun na pagkakamali. Dahil yun yung totoong ibig sabihin. Pagkakamali ang tawag doon. Sa henerasyon ngayon. Henerasyon noon, kasalanan ang tawag doon. Pero sa henerasyon ngayon, mali na ang ibig sabihin ng kasalanan. Bakit mali? Bakit mali yan? Yung ginawa mong ganyan? Kung pagpapatuloy mong ganyan? Bakit? Kasi pwedeng mabawasan ang mga bukas mo. Meron akong nakita sa sinasabi nilang, ano na lang ang tawag ko, no? Chismis. Na po? Sa tinatawag niyong Biblia. Bakit po? Kasi po, iba-iba yung lengguwahe niyan. Translation lang yan eh. Di po ba? Parang ganito yan. May nakasaksiyan ka. May kasama siyang lalaki, yung kapitbahay mo. Ang dami mo pwedeng pagkaintinding ipasok. Di po ba? So kung anong nababasa nung nag-translate, kung anong naintindihan niya, yun yung sinulat niya. So please po, wag magalit. Kung ang tawag ko muna dyan is chismis. Dahil hindi ganyan ang lengguwahe na buong Biblia. Kung mali man po ang pagkaintindi sinabi ko, okay po, wag po tayo away. Hindi ko linalapastangan ang Biblia. Ang lumapastangan ay mga nag-translate. Kaya please, huwag pong magalit kung tawagin ko yan na chismis. Kasi translate. Nagkaroon ng sariling version. Hindi niyo po napansin? Dahil sa mga nababasa nyo, nag-aaway-away kayo. Mga kapwa ko. Kala ko babae nyo yung chismis. Alam niyo po kasi sa chismis, kalakasan po natin yan eh. Kung tutuusin eh. Di ba? Para mas lalo mong ayusin ang buhay mo, di po ba? Hindi yung, chismoso yan, chismoso. Ang laking tulong po nila kung alam mo lang. Basta, wag lang, andat maaari, wag pong uto-uto, no? Ibig ko sabihin kasi, baka may sinabi sa'yo, o kaya, yan, may balita, no? Lalo na bias pa naman ng media.
may balita, naputukan daw sa vape. No? O, bakit? Sabihin ko po problema. Una po sa lahat, ilan na po ba ang namatay sa vape? Ilan na po namatay sa sigarilyo? Mga bata pa kasi, ang ano na ngayon, nagbe-vape na. Bakit? Wala po bang nagyoyosing mga bata? Yung sabihin mong kumalat yung vape, nauso, kahit bata nagbe-vape. Wala po bang batang nagyoyosi? Ginagawa nyo, ano yung vape? Kung alam niya pa, kung hindi sa vape, kawawa ako. Naghahanap ako lagi ng nikotin. Sabi nga, baby kalma. Nasaan na ako? Ang mga... Teka, baka lumitaw yung bayag ko. Butas to. Baka akala nila pinapagitak pa yung bayag ko. Ang ano po ng... Yung naputukan po. I-explain ko lang po, no? Sa mga nagpauto na hindi dapat ang mag-vape, mag-yosin na lang daw. Ano? Hindi po ba? Kalimutan yung pangalawang sentence? Mag-yosin na lang daw. Hindi po ba? Hindi, wag na mag-yosi, tsaka vape kan. Kapal na mukha mo. Ikaw na din nagkaganon. Akala mo lahat ng pangyayari sa henerasyon, kayang-kaya ng bawat individual na labanan? Bisyo din may tuturing ang lagi kang nakatutok sa cellphone mo. Robot. May hardware at program. Naputukan, ngayon, alispad na yung mga uso. Malayong ano ka dito. Oo. Malayong sumabog mukha mo dito. Pero may time na merong mga, halimbawa, yung uusok, ganyan. Siyempre, usok. Hindi, yung yung masisira, ganun. Pero hindi ka mukha ng mga dati. Hanggang ngayon, meron pa yata. Pero kung pipilin mo ngayon, bala kang putukan ka. Yung malalaking battery, tapos, nilalakasan yung pagka-build. Karamihan na naputukan, ganun eh. Ako, nag-vape shop ako, pero minsan, di ako naputukan. Ako nagpaputok. Ay, hindi pa pala sa akin. Talaga na ako. Kahit tiwalay na kami ng napangasawa ko. Buti na lang mapalad ako. Buti na yung ko. O yung mga bastos dyan. Napagkaintindi. Hello. Oh, hi. Bakit sinasabi ko po yun? Ako po kasi hindi kabastusan para sa akin ang ganon. Depende kasi yan sa kung paano mo i-deliver. Ako ang pag-deliver ko po sa inyo, parang masarap naman talaga eh. Ngayon, sabihin mo, kabastusan yun. O yun yung sabi ng script mo. Pero sasabihin ko na po sa'yo literal, hindi po ako nang babastos. Ano po? At sarap kaya nung isang putok pa rin, makarami ng chicks. Ako ba binigay ko ba? Hala, kailangan ko ng mga liwa eh. Sa kanan yung mouse. Ito yung mouse ko. Loko yung mouse ko, no? Parang ballpen, no? Ito yung ginagamit ko ng mouse eh. Ang laking problema pa lang ng mouse, no? Yung normal na mouse, no? Ilang segundo pa lang pag ginamit kong ganon. Sakit na dito. Nasanay ako dito. Kaya hindi nyo alam kayo nagmamouse, ay may problema. Yung mga anak ko pa naman, computer, Patawad po, di ako perfect. Tulad mo. Kung hindi ko kayang gawin perfecto mga anak ko, sarili ko nga, di ko kaya.
Doon na naman topic na yun. Ikaw, paano ka maging perfecto? Baka ikaw ang sinasabi mong demonyo kung ikay perfecto. Galit ka sa kapwa, di naman sa karunungan. Tatas mo karunungan mo, hindi ang kapwa. Ngayon, sana naman punta ako. Kung natamaan ka po, sorry po. Ang karunungan mo inano ko, hindi ikaw, nakapwa ko. Hindi ko kapwa ang karunungan. Yung vape pa, ayun na sasabugan, no. Tapos yung problema po ngayon sa vape, matatamis. Yan po yung isang nakikitang problema. Tapos ang ano po diyan, ilan na po namatay sa vape versus sigarilyo. Kung sasabihin mo man, dapat wag na mag-vape saka sigarilyo. Hindi po ganun kadali 'yon. Although madali mong sabihin, pero hindi ganun kadali sa maraming tao. Lalo na't naranasan ko po yan. Ang hirap. Tapos, barkada. Kaya sinasabi, pumili ng barkada. Kasi kahit sabihin mong okay ka, yung barkada mo naman, meron naman kaibigan mo na halimbawa, yung sinasabing paratot, gano'n. Kung ikaw naiintindihan mo naman siya, what if merong ibang kapwa na hindi siya naiintindihan? Na meron naman, alam niyo po kasi, kahit sino, kahit sabihin yung mayabang, ganyan. Kapag nakilala mo, ay, ang babait ng mga kapwa. Ang babait nila. Kahit yung sinasabi yung sobrang yabang, ganyan. Kapag nakilala mo, ang bait. Meron nga nag-ano sa akin, doon pala tayo sa topic na pagkauto. Please po, wag lang porket nabalitaan mo ganyan, ganun na yung conclusion. Porket may nasabugan na vape, problema. Pre, tinanggal daw niya yung yosi, pre. Hindi na siya nag-yosi, nag-vape na lang siya. Ayun, na-hospital. May sakit na po siya talaga. Bago siya nag-vape, may problema ng dulot na binigay sa kanya ng yosi. Opo, karamihan ganun. Yung sinasabi nila, dinadahilan nila ang vape. Kung bakit sila, bakit nung nag-yosi ako, hindi man ako na-hospital ganito. Pero nung nag-vape na ako, na-hospital ako. May problema na nung nag-yosi ka. Tapos sa vape po, andat maaari inom kang inom tubig. Lalo na matatamis yung mga ages na yun. Inom lagi tubig. Kasi pwede maka-ano po yung dito mo. May mabuo parang plema. Ganon. Inom tubig. Tapos, andat maaari, kung saan bawal mag-yosi, huwag ka rin mag-vape. Alam ko yun yung rules ng vape kung tutusin. Pero dito, sa kwarto ko, bawal mag-yosi, pero nagbe-vape ako. Pasaway ako na. Hindi ba yata ako sa pinig? Basta marami akong dahilan, marami akong mali dyan. Hala ko. Payo ko lang po, sana ano man pagkain din pumasok. No? Ano sa'yo, sana piliin mo po yung pagkaintinding mahalin ng kapwa. Huwag piliin na mag-away ng sa kapwa. No? Kumbaga parang ganito yan. Alam niyo po pag kinumbine yung pakiramdam mo, yung pagmamahal mo, plus yung talino nyo, magaling. Ang galing. Parang ganito po yan. Galit ka sa isang kapwa mo. Pero kung lagyan mo ng pagmamahal, ang pagmamahal kasi pagtanggap sa kapwa, na meron din pagkakamali, yun yung pagtanggap sa sarili, na tao din, na may pagkakamali. So, kapag galit ka sa isang kapwa, mapapatawad mo yan. Papasok yung word na pagpatawad, pagmahal na mahal mo.
pagmahal mo kapwa mo. So matatanggap mo siya, mapapatawad mo siya. Mahal mo pa rin siya pag pray mo sa kabila ng kanyang pagkakamali. Tignan mo. Number 1 na pangyayari. Maglagay tayo ng number 2 pangyayari na ganun din halos. Kung wala kang pagmamahal sa kapwa, na tulad ng kung paano yung pinaliwanag ko sa iyo, yun yung tunay na pagmamahal. No? Yung walang kondisyon. No? Kumbaga, kung halimbawa ayaw niyang sumunod sa iyo, mahal mo pa rin siya. Yun yung tunay na walang kondisyon. And then, wag ko pong ipasok sa lahat ng usapin po. No? Hindi tama na ipasok ng isang word sa lahat ng sentence. No, mga matatalino. Let's say, punta tayo sa number 2. May kaaway ka, may kapwa ka, nagalit ka sa isang kapwa mo. Number 2, sitwasyon. Ang ginawa mo, hindi yung number 1. Siyempre, maglagay tayong dalawang pagkaintindi. So, yung number 1, yung kanina. Number 2, ang gagawin mo, lulusubin mo siya. Pagsasalitaan mo siya ng masasaktan siya. Anong pipiliin mo po doon? Yung kanina, number 1? O ngayon, number 2? Gamitin mo po utak mo. Kasi, pagdating sa pakiramdam, yung number 1, ang pinakamasarap, di po ba? Kaya nga sabi ko po, kung i-combine ang pakiramdam mo, ang pagmamahal mo, at saka yung isip, talino ng tao, magandang epekto. Di po ba? So, sa dalawang yun, ang equals nun, kung talagang pinipili mo, na yung dalawang yun yung gusto mo. No? Kung talagang pinipili mo, pagmamahal mo, plus yung talino mo, hindi lang pagmamahal, hindi lang talino. Maganda epekto. No? Alam mo, di po ba, sino na po sa inyo na meron nakaaway tapos kulang na lang mag-best friend nung nagbati sila? Siya ko pag gabi pre, lagi nagbababili. Tagal nga eh, gusto ko na matulog ng physical. Please po, kung ano man yung inuulit ko po sa pagkaintindi, naway piliin na wag mag-away. At inuulit ko po, yung paliwanag ko dun sa sample lang po yung unang sinabi natin kanina po. No? Sample lang po. Ngayon, sa kabila ng sample lang na pagkaintindi, linagay natin. Ano po bang akma? Yung sample o yung kiniklaim ng lahat o karamihan, matataka o karamihan na may conclusion na sila, wala daw silang mali. Ang dami nyo, let's say for example 10 kayong paniniwala, bawat individual sa inyo, bawat isa sa inyo ang paniniwala, wala daw mali sa kanyang paniniwala. Ngayon, sumasaksi po ako. Sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Karamihan, sabi nila, meron silang Panginoon. Isa yata yung Panginoon nila, sinasabi, no? Pinipinpoint, no? Pero iba-iba ang pagkaintindi nila sa tinatawag nilang Panginoon. Sino kaya ang tama na pagkaintindi? Maglagay tayo ng isang nasaksihan ng lahat o karamihan. Isa lang ang Panginoon nila na sinasabi. Nag-aaway-away sila nang dahil sa pinag-uusapan nilang Panginoon nila.
Tanong ko sa kanila, yun ba ang utos ng Panginoon nila? Ang mag-aaway sila gamit ang Biblia. Naulit ko po, patawad po sa mga kung ano man na sabi ng bibig ko, kung sa pagkaintindi po mo po mali. Patawad po sa katotohanan na yun ang naintindihan ko. At ako pinagmamalaki ko, marami akong kamali ang nagawa. Yun po yung pinagmamalaki ko. Sa kabila ng mga kamali ang nagawa ko at sa mga kamalian na nasaksihan ko sa mga kapwa, natutusi ako. Gawing kalakasan ng kahirapan. Ang kalaban po natin ng karunungan, hindi po mga kapwa natin tao. Sige po, ano na ako? Hindi masyadong ako nasarapan ngayon sa ano. Kasi alam ko merong isang ang daming buo-buong ganyan kanina. Naramdaman ko, ang sarap. Ba't hindi lumabas ngayon? Baka iba ako pwesto. Ano ba yung aso? Ano ba rin? Sige po, love you po. Sana, sabi nila pre, banal daw ang aso, santo daw ang kabayo, natatawa ka pa. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.